Sila ang mga big time at sikat na artista na nakilala noong taong 1990s at 2000 na nagsimula sa isang prestigyosong beauty pageant na Little Miss Philippines na nagsimula noong taong 1980s na kung saan ang ibang mga naging bahagi ng programang ito ay talaga namang gumawa ng pangalan sa mundo ng showbiz. Tara! Si Maria Cristina Edrosa Lee o mas kilala bilang si Lady Lee taong 1990 nang siya ay sumali sa Little Miss Philippines at pinalad naman siyang tanghalin bilang first runner-up. Dito ay nagsimula ang kanyang karera dahil sa murang edad nito ay ipinamalas na niya ang kanyang husay sa pag-arte at siya ay nagawaran bilang Best Actress nomination sa Famous Award sa pelikulang Kailan Ka Magiging Akin noong 1991. Naging mainstay din siya sa Eat Bulaga. Nakagawa siya ng ilang mga pelikula at ilang programa sa GMA7. Sa edad na 12 taon ay mas naging priority na nito ang mag-aral at unti-unti nang nawala sa showbiz. Nagkaroon din siya ng ilang mga guesting at TV appearance. Subalit paglipas nito ay tuluyan na nitong tinalikuran ang mundo ng showbiz. Sa paglipas ng panahon, mas pinili niya ang simpleng buhay at siya ay nagkaroon ng 2 anak. At pinagpatuloy nito ang pag-aaral niya sa Vancouver Community College at pangarap niya na magkasama-sama sila ng pamilya nito sa Canada. Taong 1990 nang sumali si Maybelline de la Cruz sa Little Miss Philippines at ito ang nagbigay daan sa kanya upang pasukin ang mundo ng showbiz. Nakasama din siya sa TV sitcom na Home Along the Riles. Ipinamalas din niya ang husay nito sa pag-arte at ilan sa mga proyektong kanyang nagawa ay ang Mega Mall, TGIS The Movie, Pitong Tagpo at marami pa. Taong 2008 nang magpakasal siya sa dagupan councilor na si Michael Fernandez. Naglingkod din siya sa gobyerno bilang city councilor ng Dagupan at natapos ang termino noong taong 2019. Si Sheena Patricia Camille Kiambao Prats o mas nakilala sa screen name na Camille Prats. Siya ay sumali sa Little Miss Philippines pageant noong 1990 kung saan nakasabayan niya sina Lady Lee at Maybelline de la Cruz. Ito ang naging daan upang siya ay makapasok sa mundo ng showbiz. Nakasama siya sa Kiddie Gag Show ng ABS-CBN na Ang TV. Taong 1995, mas lalong nagdingning ang kanyang karera nang gumanap siya sa pelikulang Ang Munting Prinsesa bilang si Sarah at hanggang sa siya ay naging teenager ay nakasama siya sa youth-oriented na gimmick at dito ay una na niyang nakapareha si Stefano Mori at kalaunan ay si Danilo Barrios. Dahil sa husay nitong pinamalas ay iba't ibang role ang kanyang ginampanan. Taong 2007 nang mapabalitang nagdadalang tao si Camille at nang sumunod na taon ay ikinasal siya kay Anthony Linsangan. Subalit noong 2011 ay maaga itong binawian ng buhay dahil sa cancer sa lalamunan. Makalipas ang 1 taon ay dumating muli ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso na si VJ Yambao na dati nitong schoolmate at sila ay nagpakasal noong January 2017. Sa kasalukuyan ay masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Si Angelica Panganiban ay sumali sa Little Miss Philippines noong taong 1992. Naging bahagi din siya ng youth variety show na Ang TV. Bago pa man siya pumasok sa pagpapaseksi ay nakakuha na din siya ng iba't ibang parangal. Nasungkit niya ang nomination for Best Actress nang gawin niya ang pelikulang Santa Santita. All-around performer kung maituturing si Angelica dahil pinasok din niya ang pagpapatawa. Sa edad na 28 years old nang igawad sa kanya ang Bert Marcelo Lifetime Achievement Award ng Guillermo Memorial Scholarship Foundation. Sa kasalukuyan, siya ay masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Si Marie Pauline Javier Luna o mas kilala sa pangalan na Pauline Luna, sumali siya sa Little Miss Philippines noong taong 1995. Subalit hindi man niya nasungkit ang corona pero ito ang nagbukas sa kanya upang makapasok sa mundo ng showbiz. Taong 2002 nang siya ay mapabilang sa isang teen star na maging bahagi siya ng Star Magic ng ABS-CBN. Dahil sa pinamalas nitong talento ay nakagawa siya ng
maraming pelikula at ilang mga TV sitcom. Kinuha din siya bilang co-host ng Eat Bulaga. Taong 2016 ay ikinasal siya kay Vic Soto at sila ay biniyayaan ng 2 anak na babae. Si Erica Ann Luna, taong 1996 nang siya ay sumali sa Little Miss Philippines at siya ay napasama sa Grand Finals ng contest. Matapos nito ay nabigyan siya ng proyekto sa GMA7 na seryeng Kirara, Ano ang Kulay ng Pag-ibig. Subalit sa kabila ng pagiging abala nito ay mas pinili niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral at siya ay nakapagtapos ng kursong Mass Communication, major in Advertising and Public Relation. Siya ay nagtatrabaho bilang marketing manager sa food retail business. Si Julian San Jose o Julian Feña Florida San Jose sa tunay na buhay taong 1998 at sa edad na 4 na taon siya ay sumali sa Little Miss Philippines. Pinalad siyang maiuwi ang first runner-up sa nasabing contest. Ito ang naging daan niya upang makapasok sa mundo ng showbiz at naipamalas ang talento nito sa pagkanta. At taong 2005 sa edad na 11 sinubukan niyang sumali sa isang kompetisyon ng QTV Popstar Kids at siya ay pinalad na makapasok sa Grand Finals. Bukod sa pag-awit ay pinasok din niya ang pag-arte at nakagawa din siya ng ilang mga pelikula at TV shows. Sa kasalukuyan, siya ay lumalabas upang mag-guest sa iba pang mga musical variety show at abala sa kanyang karera sa showbiz. Si Dindin Llanera, taong 1999 nang siya ay sumali sa Little Miss Philippines. Dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-awit, siya ay itinanghal na grand winner ng nangsabing competition. Ito din ang naging daan niya upang makapasok sa mundo ng showbiz. Dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-awit, nakaduet din niya si David Pomeranz. Sa kabila ng pagiging abala nito sa kanyang karera sa showbiz at hindi naman niya napabayaan ang kanyang pag-aaral at siya ay nakapagtapos ng kursong Business Administration. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa non-profit organization. Si Catriona Elisa Magnayon Gray o mas kilala sa screen name bilang si Catriona Gray ay una nang sumali sa Little Miss Philippines sa Sydney, Australia noong taong 1999. Dahil sa hilig nito sa pagsali sa mga beauty pageant ay nagpatuloy ito sa pagsabak sa Miss World Philippines at Binibining Pilipinas. Taong 2018 ay nang maiuwi niya ang ika-4 na korona ng Miss Universe sa bansa. Bukod sa ganda nitong taglay ay ipinamalas din ito ang husay sa pag-awit. Siya ay pumirma ng kontrata sa Cornerstone Entertainment upang ipagpatuloy ang kanyang music career. Si Sanya Lopez, una na itong sumali sa Little Miss Philippines noong 2001. Hindi man siya pinalad na manalo ay nagkaroon naman ito ng pagkakataon na makapasok sa mundo ng showbiz dahil na din sa tulong ni Kuya Germs. Dahil sa pinamalas nitong husay sa pag-arte ay nagkaroon siya ng mga proyekto at nakasama din siya sa remake ng Encantadia. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang paggawa niya ng pangalan sa mundo ng showbiz. Nasungkit naman ni Kim Domingo ang 4th runner-up sa Little Miss Philippines pageant noong 2000. Dahil sa pagsali niya sa nasabing contest ay ito ang nagbukas sa kanya upang pasukin ang pag-aartista. Mas nagningning ang kanyang karera noong taong 2014 nang mag-viral ang video nito sa kanyang dub smash na Twerk It Like a Miley. Naipamalas naman niya ang kanyang husay sa pag-arte at naging regular cast member siya ng comedy gag show na Bubblegang. Si Catherine Bernardo, regional finalist naman siya noong taong 2002 nang sumali siya sa Little Miss Philippines. Mas nagningning ang karera nito nang mapasabak siya sa teleseryeng It Might Be You. Big break niya ang seryeng remake na Mara Clara. Dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-arte ay ginawaran siya ng Best Actress noong taong 2020 sa Gawad Pasado Awards at naging box office queen sa 48 Guillermo Mendoza para sa pelikulang Barcelona. Bukod pa dito ay madami din siyang mga naging proyekto sa pelikula at teleserye. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang paggawa niya ng pangalan sa mundo ng showbiz.
Si Jess Ocampo o Jasmine Leslie Ocampo MacDonald sa edad na 7 taong gulang nang siya ay manalo bilang third runner-up sa Little Miss Philippines noong taong 2004. Nakasali siya sa Star Factor ng TV5 kung saan mas nabigyan siya ng pagkakataon na maging artista. Naging endorser din siya ng ilang mga company na katulad ng KFC, Master Oil Control Zero Oil Pants at Samsung. Dahil sa pinamalas nitong husay sa pag-arte, nabigyan siya ng mga proyekto at ilan na nga dito ay ang Star Factor, Confession, Bangis at marami pa. Naging abala man siya sa kanyang acting career ay di niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Naging parte si Nicole Dulalia sa pageant noong taong 2004 sa Little Miss Philippines. Dito, nagsimulang magbukas ang kabanata niya sa pag-arte matapos niyang maging bahagi ng telepantasya na Super Twins ng GMA noong 2007. Dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-arte ay ilang mga supporting roles nito ang nagawa at naging bahagi siya ng teleseryeng Villa Quintana, Niño, Strawberry Lane at marami pa. Si Isa Freshman, siya ay sumali noong taong 2004 sa Little Miss Philippines. Kasabay nito na lumahok ang kanyang nakababatang kapatid na si Yasi Freshman. Sa paglipas ng panahon, mas nakilala siya bilang isang influencer, painter, model, dancer at writer. Mas nakilala siya dahil sa kakaibang imahe nito na pabago-bago ng hairstyle. Naging bahagi din siya ng ilang mga pelikula. Subalit ayon sa kanya ay hindi iyon ang industriyang nababagay para sa kanya. Si Maria Isadora Bianca Soler Umali o mas kilala bilang si Bianca Umali sa edad na 2 taon ay naging model na ito at nakita na sa ibang mga TV commercial. Siya ay sumali sa Little Miss Philippines noong taong 2004 at ito din ang nagbukas ng pinto upang makapasok sa mundo ng showbiz. Dahil sa pinamalas nito sa husay sa pag-arte ay maraming mga proyekto ang kanyang nagawa sa GMA7. Ilan na nga dito ay ang Darna, Niño, Kambal Karibal at marami pa. Bukod sa pag-arte ay ipinamalas din nito ang husay sa pag-awit at siya ay nagkaroon ng ilang mga singles. At dahil sa galing nitong ipinamalas, siya ay nanalo ng iba't ibang parangal. Ang ilan na nga dito ay ang Box Office Entertainment para sa Most Popular Love Team sa Television Famous Award para sa Herman Moreno Youth Achievement Awards at marami pa. Si Ella Cruz o Gabriela Anjane Umali Cruz sa tunay na buhay, siya ay sumali sa Little Miss Philippines pageant noong taong 2005. Hindi man siya umabot sa Grand Finals, subalit ito ang nagbigay daan upang siya ay makapasok sa mundo ng showbiz. Taong 2006 nang siya ay gumanap bilang batang Angel Locsin sa fantaserye na Mahika. Dahil sa pinamalas nitong husay sa pag-arte ay sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Ilan na nga dito ay ang fantaseryeng Super Twins, batang bersyon ni Marimar at marami pa. Taong 2008 nang lumipat siya sa ABS-CBN upang gumanap sa remake nito na Annalisa, subalit ang proyektong ito ay itinigil. Nakasama din siya sa role na Ariana. Bukod sa pag-arte ay napamalas din ito ang husay sa pagsayaw at nakilala siya sa paggawa ng dance cover at nag-viral din ang kanyang dance video na Twerk It Like a Miley at Desert. Si Jillian Ward, taong 2009 sa edad na 4 na taon nang siya ay sumali sa Little Miss Philippine pageant. Ito din ang naging stepping stone niya para makapasok sa mundo ng showbiz. Pagkalipas ng ilang taon ay gumawa siya ng isang TV commercial na nagbigay daan para mapansin siya ng GMA7 at mas nagningning ang karera nito. Bukod sa pagiging abala nito sa karera ay abala din siya sa kanyang mga negosyo. Si Riza May de Guzman Dizon ay sumali sa Little Miss Philippines noong taong 2012. Na-eliminate siya noong una, ngunit nakakuha ng callback para sa wildcard round at sa edad na 6 na taon nang siya ay pinalad na masungkit ang corona. Matapos nito, ito ang naging daan niya upang pasukin ang mundo ng showbiz. Nakasama siya sa noontime show na Itbulaga at kinilala bilang isa sa mga child wonder na napasikat ng nasabing show. At nagkaroon siya ng sariling talk show na pinamagatang The Riza May Dizon Show. Dahil sa pinamalas nitong husay sa pag-arte,
ay sunod-sunod ang mga naging proyekto nito. Ilan na nga dito ay si Agimat, si Enteng at si Ako, My Little Bossing, My Big Bossing, at marami pa. Nananatiling bahagi ng Itbulaga si Raisa May hanggang sa ngayon.